Yes, yes. One drama, ka na, for example, sa meeting sa Bayo. Bayo, wala na ka na-include like the diversity, wala pa rin so, overall, meaning naman kayo diversity is the variability of life on Earth. Alright, thank you for that information namin siya, Lawas. So yeah, right, so from, ang ginang panitia is, from the word bio is life, and then the diversity is the kalalain na, any variety, diba? So from the word itself, biodiversity is, which it means to say, that, can you makaread about the karet? So again, that's the why. So before I'm going to proceed the proper discussion, I ask something who can answer this question. What is biodiversity and why is it important? Anyone? Anyone? Tawag lang ko yeah, John Ray. Rachel. Sige. Just to make sure. So, according to what I've read online, it says biodiversity is a variety of life on Earth. And for me, it is important because it is important for us to know what are the different living things here on Earth, not just us human beings, but also, correct me if I'm wrong, if it's part of your discussion, but the way I understand life on Earth is not just about us human beings, but also the plants, the animals, anything that has life. So I think it is very important for us to know them, to know the different lives that are present and existed here on Earth, and also not just to know them, but also to understand what are their contributions and importance also. Thank you so much. So yes, substitute kayo si Mr. Respond that I'm sorry, the answer is so yeah, here biodiversity, the variety of life on Earth is the intricate web that sustains our planet. It encompasses a vast array of species, genes, and ecosystems that make up our natural world. So sa yun ba ni Rachel na all of the living things, which is plants, animals, organisms, and diba? Okay na, nagano mo dito sa animals, version ako, diba? So, na ito, mas important yan. Yeah? So, for example, makita ka ba nga na, ay, gamay nga ka ng sample, organism nga, gamay na kayo. For example, yung larong pati, naagon, yung hatong agon, sa'yo mong ipatayagon. So, ito ka, ay, ito ka, wala kita ganap. Mura na ka, mura ka, buhay matabang ka na siya ng organism, but, ito mo lang kung sino naon kay akagawa ito, ang cycle ito na ito, which is kung kita, iba mo ito naman, malibang mo ito, diba? Mura manigain siya na ito, pero ako lang ito para makaisip, para ay masarap na siya, pero malibang mo. Ay, kaya na, niya ko ba, dili, ojo, diba? So, kana siya, kanang monay mo, function sa itong hugaw, o kana siya, kisay mo kanong saod. Langgam, bukod sa mga pa. Kanya ka ng manok, kasi may kaon. Tao. Nga na siya pa, like, every organism, like, nakakot siya, pagkapang mo sa ato nga ba, wala siya, para sa biodiversity. So, next na pala, nasabtan na, isa may line example about sa cycle. Nagdali si Kuya Alphonse. So, what were the main goals of the 2003 International Year of Biodiversity? Is there any idea about it? Wala? Yes, Jasmine? Wala ka, okay. Personal na, so yun na, the International Year of Biodiversity, biodiversity was a global celebration of biological diversity and its importance taking place in 2010. It aimed to raise awareness about critical roles biodiversity
2010 coincided with the target year for the Convention on Biological Diversity goal of significantly reducing the rate of biodiversity loss. It was a crucial moment to assess progress and mobilize efforts for the future. So, ang gini siya dito sa 2010 International Year of Biodiversity. Kay kung gusto daw na nag-crisis na daw siya about sa 2010, murag daw, ilan nagkihatagan o pansin ba kay government ka nang anong nag-effort ka pamamatay, organisms, or sa mga tapos na nagka-listed na siya dira. So, mga kita siya international, kamus ganito niya, yung pata niya goal niya, yung awareness, representation, dapat ano yan. Okay, ano pa sa mga ito? Get ragdanan? Kasi naraman ito kung So, the legacy of the International Year of Biodiversity, while the official year has passed, the International Year of Biodiversity last week, in fact, it sparked numerous initiatives and campaigns worldwide, fostering a global dialogue on biodiversity conversation. The event highlighted the urgent need for sustainable practices and inspired ongoing efforts to protect our planet's rich biodiversity. So siguro nag-report naman yun yung minikani sa kanyang biodiversity basta. Huwag naman ka ang biodiversity is, ang biodiversity is there is an organism that has a value. Hindi dapat pagkatutunan siya, hindi dapat pagkatutunan. So next is ay cards. Next is further by wala naman percentage of biotechnology. So biotechnology is the application of biological principles and techniques to create products and processes that benefit society. It's a broad field that combines biology, chemistry, engineering, and other disciplines to solve problems and improve our lives. But before na natin nagsutan, ato sa kanang ato sa ibawon kung asa nagikan ang biotechnology. So, ang biotechnology kay ituha siya sa word na biology and technology. So, as we all know, ang biology is the study of life. So, and then ang kanang technology kay basta dito siya ka tool na kanang maobitay ay kumbaga marang ko'y overactive mo siya instrument na kanang itang para natin kanang natin ma-invent or kanang natin mga ma-invent na to na kanang mga products or mga processes na kanang mga tawag sa society. So, ang biology o ang technology, i-combine siya muna siya biotechnology. So, ang biotechnology kay usa siya ka-application na kanabitang usa application sa biological principles. When we say biological principles, mga rules or mga principles sa biology na kanabitang mao'y or kanang may biological principles kanang for example kanang medicine unsay kanang para asa ang medicine or kanang cell unsay kuan na niya unsay gamit na niya na ba sa mga living organisms bitaw or mga living things ang mga functions na niya man bitaw ang biological principles kaya ang biology kay saan man siya apply for living things so nag-include siya sa mga biology, chemistry, engineering, and other disciplines to solve problems and improve our lives. Next slide. So, there are mga pieces sa biotechnology. So, di ba, kung gingon din ang biotechnology, kay mawag siya ang application para bitaw ka na ma-improve na to or ma-solve na to ang certain problems sa society. So, first na na-include ang medical biotechnology. So, sa medical biotechnology, nag-focus siya sa utilizing biological systems to diagnose, treat, or prevent diseases. So, it includes drug development. So, sa drug development, using genetic engineering to create new drugs that target specific disease pathways. Pero dili drug na katong makaandik ka mga patay yung tawa, dili. Katong drug siya nga. Kasi tamban siya sa ako ang ito na siya sa medical biotechnology. So, nag-gets na or na ay pangutana. Wala, we proceed sa gene therapy.
ones. So, pure genetic disorder. So, kita, aware man ka ka natin mga genetic disorder. So, dahil yung mga gene therapy nga para kaya ma-prevent kita na sige, para ma-prevent na to ang kato ganit. Kaya ang katong mga sayop kita or katong mga basta isa na kana bitaw dili naasa kana mag-invent ka o usa ka kanang sa gene therapy nga para ma-replace na to sa katong mga para sa mga test kani sa mga genes na tanan nato nga dili siya kanang dili siya accessible or basta kanang sunod, personalized medicine, tailoring treatments to individual patients based on their unique genetic makeup. So, so personalized medicine kay kanang for example, ikaw na kay sakit na for example na kayo sa kasakit ang kita man jud tanan na so kana for example sa imuhang kanang sa imuhang sakit mag-invent bitaw ka or kanang magbuhat ka o kanang usa ka kanang product or processes na mao'y makakuha na to sa iya ba mao'y makatambal ako next please pero if na jud may ma-add-on operative kayo next diagnostic tools developing novel diagnostic tests to detect diseases earlier and more accurately and vaccines so creating more effective and safe vaccines against infectious diseases so kanang mga vaccines nga ipangturo pero kanang mga vaccines kaya itong turo isalihan mo sa before na siya ituro sa imo para at least ka na bitaw makita if kana wala ba problema or dili pa makadaot sa imong tissue engineering, growing new tissues and organs for transplantation. So aware man ka ng mga transplantations no. So madjab to. So sa paano to mga transplant kailangan gihapon nga kanang ang process gihapon na kay kailangan makuha na to nga effective ba siya or helpful ba siya sa amuha. Sunod, so if naatas ang kaya ang kailangan yung biotechnology, i-apply siya sa society dyan nato or sa kanang kamakatagon sa ato ang kanang palibot. So aside sa medical biotechnology, nato tayo agricultural biotechnology. So sa agricultural, nag-focus siya sa mga agriculture. So first nila is genetically modified organisms. So modifying crops to be resistant to pests, herbicides, or harsh environmental conditions or to increase their nutritional content. Na. So kay biofertilizers. Using microorganisms to enhance soil fertility and reduce the need for synthetic fertilizers. Wala siya. Next is biopesticides. Next is animal biotechnology, improving livestock, breeding disease resistance, and productivity. Next is industrial biotechnology. Sa industrial biotechnology, focus siya sa industrial goods or pag-produce or sa mga processes or pag-produce sa mga goods so unsay way without first, biofuels, creating fuels from renewable biological sources like plants and algae. Sunod, Sunod, basta ka to. Sunod, kay bioplastics. Plastic developing biodegradable plastics that are less harmful to the environment. So, di ba, kay bawal tanong ang plastics kay makadaot man dyan sa atuang surroundings, no? Sa ozone layer, kay magsunog ta, makikita itong ozone layer. So,
nag-produce sila o kanang plastic or kanang mga gamitulon nga kanang dili kayo makaapekto dili kayo maapektuhan ang surroundings and after magdali kung sa ikon siya. Nakasabot ra bitaw guys? Yes. Oh, basic na ko no anan sunod. Sunod, biocreation. Using microorganisms to clean up pollutants and toxic waste. Sunod, bioprocessing. Using Design. Design. Sorry guys, wala ako eh. Pupunta sa basa. Absent na dito sa una. Using, ayun. Sunod, using enzymes and microbes to create industrial chemicals and materials. So, wala pa ulitin. Sunod, environmental biotechnology. Pareho ko basa sa nito. Basa ha? Basa. Environmental biotechnology. This field applies biotechnology to address environmental challenges such as so kay, ang sa'yo nasa tali mo sa libasa ni Nicole. Yan ang environmental biotechnology. Sige, stay. Sige, go. So, ako na na-explain, no? Explain. Okay. So, at the aris sa environmental biotechnology, so, from the word pa lang na environmental, so, nag-focus yun sila sa environment. So, okay. So, okay, this field applies biotechnology to address environmental challenges of government. So, first, pollution control. So, developing biological methods to remove pollutants from soil, water, and air. Siya. Sunod, waste management. Utilizing microorganisms to break down and recycle waste. So, waste management. Kaya kanin, kita na ba kay makakalagdag lawis kung basura, no? Kaya ba mo manage? Kailangan natin na uspon ha. Sunod, climate change. Sunod, climate change mitigation. So, exploring biological solutions to capture and store carbon dioxide. Sunod, biodiversity conservation. Using biotechnology to protect endangered species and restore ecosystems. Sunod, research and development. So, actually siya, last siya. So, biotechnology research continues to push the boundaries of what's possible, exploring new applications and addressing critical issues like synthetic biology, designing and building new biological systems with specific functions. So, dili kay, ako na lang siya isang magpa kay, ako rin muna siya ikarang-anana, gani. So, ano magod sa research and development kay, kanang gitagaan po kanang pagtagad bitaw ang research and development kay. Of course, sa research, sa part pa lang kanang bitaw, naatay mo research or naatay ka na o kanang naatay mga research, naatay mga mahibawan, helpful ba ba siya sa tuwatod kanang mga develop o kanang mga ways or paagi or kanang solution sa kanang certain problem. Wala na siya iso na sa kuwan is isang so, ay na ta. So, kay bangan ta ng buwan kanang kay bangan ta ng biotechnology kay isa application of biological principles or kanang paagi nga para masunod pa na itong problema sa tulong. Siyempre, pwede na pa na magpatulong sa pag-ibati, no? So, ethical considerations. While biotechnology offers immense potential of ito o gingon, isang to makatabang siya, it also raises ethical considerations. Kailangan po ka ng di lang kay abi na nagmugna-mugna lang na doon so kailangan dapat tayo consider. So first, safety and risk. So kay gaman dun ta, risk ko dun ang mga inana. So kailangan dun nga, kanang itaw, ato dun lang, magandaman at kailangan aware ko sana. So the potential for unintended consequences of genetic modification. So kung panalitan mo gani nga, if nakatay i-produce or kanang makuhaan ka usap na application or basta ka lang rin ganahan ka na i-produce sa certain na
kailangan mo po i-consider ang safety nga ang tanan ba maka-benefit ana or unsay na possible na unsay mga risko nga makuha na sa tao or sa individuals na makuha na. So, equity and access, ensuring that all that the benefits of biotechnology are available to all. So, kailangan ang imuha sang kanang if mag-produce ka or kanang na kay naunara na makatabang sa kanang akong palibot, kailangan sa ang tanan sa makatabang dili for example kanang nakay-invent na na or nakay-invent na ako rin makatabang dili sila pwede kay dili man mo kanang di man mo lang po akong buwan kalimutan no. Next, environmental impacts, the potential for unforeseen environmental impacts. So, kailangan nato sa dunao-unang kung unsay ikaw, impact ka na sa atong environment sa atong ibang-ibang na. So, nasa ko'y pangutana. Sige na na. Nako'y pangutana. Asa ba rin si? Kailangan mo kaya mo ka-team up si Kuya John. Asa ni si Dixon? Pero gibay. Sa imo, para sa imo makatabang na ang biotechnology sa ato ang kalibutan. And why do you say so? Go, answer. Well, for me, it's a yes. Why do I say so? Because I said so. Well, for me, it's a yes. Biotechnology. Ikuan mo kay ang biotechnology is mas mapadali pagod ang pag like sa research and Development. like sa research and yun kay mas mapadali pag hindi makapag-research at pag-develop sa kamuta into the biotechnology. Yes. So, then, asa si Sorry Kyle, Yes, ma'am. how does biotechnology affect society? Ay, wala ba sa, wala naman ako. Wala. Sa imo lang pansabot sa akong i-discuss, how does biotechnology affect society? Ako nasaktan na rin ito na basal. Ito kaya ang bayo katulong. Ito Ano may sa kayo nakabit to sa is makalagyan siya sa pag-quality mga waste. Wala kong So, kautanong, sa ang kanang biotechnology, usa na siya sa application sa biological principles na may makasulbad sa atong problema sa kanang problema nato sa katilingban. Kana environment society. Basta kana siya guys. Wala siya ay pangutana wala. Kaya mo ko pagpangutana. Ayo lang sa personal. Ano lang. Sige, go. Nakatabot lang mo guys. Tadi ako na. Okay na? Sure ba nakatabot lang mo? Nakatabot lang mo. Nag-report ka sa podcast? Okay na. Proceed na ko. Ibigita mo. So, it is the term used for an organism created through genetic engineering. So, ang kaning GMO or genetically modified organism, kahit paano siya kanang mga living things, gani like animals, plants, nga kanang mausap pa siya, kinaagi sa genetic engineering. So, kanang magawa ng taga, kung kani ang through ang genetic engineering. So, ang kaning genetic engineering kahit kanang process niya siya sa pag-usap gani sa mga plants or sa mga siya man sa mga genes pa, magpagay ng mga genes para siya po ka ng laboratory business siya, like mo siya pag-experiment ka para makuha ng desired change na gusto niyo mo mausap sa isang plant. Then, so, GMOs in food and agricultural industry. So, first, kay pest resistance. Genetically modified plants to resist certain pests. So, ang kaning pest resistance kay kanang muna siya ang galing kanang plants are genetically modified para kanang hindi pa mo kagyan plants kay
virus resistance. Genetically modified plants to resist certain viruses. So, safe pa rin siya sa pest resistance na. So, kapag kaya ang virus resistance, kaya kung ano siya ka ng plants are genetically modified para ka ng pa-defend nila kung ganun against mga viruses. So, dili sila dahil kami kuman ganit. Then, it helps po sa mga workers, sa mga magsaka nga ka ng hindi na sila magpalit kung virus fighting ganit. Hindi na sila rin magpalit sa mga chemicals na magpatay sa mga virus. Ang plants na may pang-defend nila kung ganit sa virus. Then, herbicide tolerance. Genetically modified plants to tolerate herbicide. So, herbicide tolerance, yung herbicide tolerance may kanagan. Iusap ang plants para ka nang mabuhin yan. Kapag sila, minsan pag may mga chemicals na pagpatay na gamit around ilan na rin. So, makontrol na sa mga magsasabaran, is kaya makapay ang plant na na may pang-protect ang katong plant na may pang-defense silang magaling. Then, fortification. Genetically modified plants fortified with certain minerals. So, ang plants nga di pang substance, kaya ka ng hindi siya ka ng bagay siya. Iugat siya para mag-contain siya more minerals, nutrients, or ka ng mga vitamins. So, ipangkunan siya ng mga juice na panagay para mas healthy siya kaunong bago. Hindi lang katong mga regular na mga plants lang. Hindi lang, gamay lang ng mga vitamins at intake, pero mas ginagan siya. Then, cosmetic preservation. Genetically modified plants, which is natural discoloration. So, from the word discoloration, kanang siya kay para ka ng hindi siya dahil malaya, hindi siya dahil brown, hindi siya dahil ka ng huwag sa kanyang color ba, sa mga init, nakalagay ka ni kay okay na dahil sa gunitan talaga sa kalagay. Then, increased growth rate. A genetically modified organism that has higher yield in growth than normal species. So, since inusap naman nila ang genes, kahit naman na siya ng mga plants, so, mas better siya, mag-grow siya better ganit kaysa sa mga normal lang. Then, dalisan makaani ganit compare sa kanang mga plants na wala inusap. Then, so, GMOs in non-food crops and microorganisms. So, first is flower production. GMOs in flower production are seen in modified color and extended waves like flowers. So, sa dirigay ka na, hindi lang ito na magtugay siya sa flower base at sa plant base pa sa buka ka na. Is mabutan sa mga plants guys sa flower base. 1 week lang, matulog na, malaya na, pero yung gusto ang wala gusto galing na siyang seeds galing sa flower kay isang pag na siya naman kay fresh Japan siya. Then, pwede sa flower production kay pwede sa niya siya gusto na may mga color galing. For example, ang available color pink na lang. So, hindi mo na siya inserted genes niya. Ang talagang mananay ka lang ay mali mo siyang pink, white, caron, or one, two, or gusto na yung color. Then, paper production. Modified characteristic of trees for higher yield in paper production. So, may mga itang tanalo, masa na rin ang papel. Siyempre sa trees. So, kanang ibagat kasi mga trees na mga genetically modified, kaya kanang mas dalis na siya ka na makaproduce ng mga roots pa. So, pinaagin sa ka ng mga roots, dapat sa ka ng paper production. Sa mga trees na genetically modified, kaya kanang it alive, it helps making more paper with less effort and resources. Then, pharmaceutical production. Modified plants to produce pharmaceutical products. So, from the word pharmaceutical, kaya kung ano siya kanang some plants are genetically modified para makapay yan seeds. Then, it allows for producing drugs directly na nagikan sa plants. Then, mas kayo lang sa tapuang na makatubag mga plants dahil na nagikan sa tanong. So, hindi siya plants na kanaming tubo galing amur-amur doon. Hindi, pag ka ng plants, yung na nato parang okay. Pero, iba nasa yung mga plants dili na mga makaayo. Pero, ang kanito kung itilisan siya yung mga genes kay isa lang hindi mo kayo ng orduha kay okay na ka na last design sa uban na after pag kila ka din sa makinom, di ba okay?
bioremediation. Use the modified plants that can assist in the bioremediation of polluted sites. So, ang kanang bioremediation, guys, modified plants used to clean up polluted areas. So, ang mga modified plants po di ay kay makatabang nutrition ng pollution sa mga polluted areas. Then, it absorbs or break down pollutants and makatabang din siya sa pag-restore galing sa mga damage na environment. Then, benefits of GMOs. So, benefits of GMOs. First is higher efficiency in farming. With the use of pesticides or resistant herbicide tolerant, GMO crops, there will be less use for herbicides, pesticides, and lower cost of labor and cultivation. So, since kanang iusap, di ba, ang mga plants kay naanay ibuhat nila sa mga trees na maka-fight against sa mga pests, sa mga insects. So, ang mga pananong kay kanang nag-need na lang siya store na chemicals, hindi na siya need magpalit ulit ng mga chemicals kay since na naman ang mga tanong din. Ang farmers food kay makagamit na lang sila gamay galing. Then, makakontent sila nga, gamay na lang pura sila ang policy sa silang mga tanong, gamay na lang ang afford nila gamit kay since nga na may makakompay sa mga plants. Then, increase in harvest. So, increase mo nilang harvest kay kanang so, dili mo increase in harvest kay plants that can fight against pests and diseases kay improvement siya in growth or education quality. So, mas halingan siya kay kanang mga tapok or mga wala kay kimakot. So, mga fresh pa sa danawan. Then, control and fertility. Controlling the purity of the hybrid seeds or GMO seeds ensures higher yield. By controlling the genetics of GMO seeds, farmers can make sure that plants grow better quality, with better quality and higher yield. Higher yield ka ng harvest is automatic. Next is nutritional and pharmaceutical enhancement. So, ang kaning nutritional and pharmaceutical enhancement kay kaya gani siya sa fortification na para makakontain ka niyo ka ng more nutrients, vitamins o minerals o minerals sa body. Ang kaning use by those of fertilizers and pesticides. So, tungkol kay kanang daghang na gamit mga panalong na maka-fight against sa pests, grow sila dito. So, ang mga farmers kay nag-need na lang sila gamay na chemicals, then like ng fertilizers or mga pesticides again. So, minsan ang which is better sa atong environment kay kanang gamay naman lang ang chemicals sa ilang dili naman sila every week mag-pesticide sa paggamit sa pagpalikod. So, maka-question din kay if gamay na lang ang mga fertilizer or pesticide. Then potential risk of GMOs. Since genetic engineering is still young branch of science, there are inadequate studies on the effects of GMOs to humans and the environment. So, ang kaning genetic engineering, di ba, makoy process, makoy ka muna sa sulod sa laboratory. So, ang kaning siya, kay bago pa doon siya sa kuhan. So, you don't have enough ka ng research guys or knowledge or ka ng dili ta maka-fully understand pa rin okay ba na siya ganito, hindi ko count ang mga GMO foods, okay na ba, wala sa mga kanal sa mga. So, dapat aware lang sa tayo na okay ba taan ang mga pagkakot na nagkuha sa mga GMO galing. Then, genetic engineering promotes mutation of organisms which the long-term effect is still unknown. So, walang patagtakaimaw sa mga makipuan sa mga sa parang gamitan genetic engineering sa pag-experiment kay paman kayo, since bago pa wala pa tayo ka ng enough knowledge about that. So, dapat ka lang hindi tayo napadali sa gamit. Then, so, katiri kayo, human consumption of GMOs might have developed effect. So, potentially, more allergic reactions. More allergic reactions. GMO food may trigger more allergic reactions, more so create new ones as a side effect of the gene alteration. So, sa diri sa kaning sa first niya, kay kuha niya kanang example, naka-intake sa mga GMO food.
paglahit ka na siya, labi na siya gins, di na biya nakakang regular plants lang. So, na-imposibility nga magka-allergy ka. So, for example, na naka-allergy dyan, tapos mo grabe, ganito yung kinakakaw sa mga gene food. Then, gene mutation. So, there is a gene mutation kay normality for detect sa tuwang algorithm dyan yung naka-intake ang mga gene, ay mga gene of food. Then, sa antibiotic resistance, sila po ba? Antibiotic resistant. GMO food contains antibiotic resistant yeast. They may cause disease causing bacteria like yeast before antibiotic resistance. We think that is mostly the widespread of disease. So, ano sa antibiotic resistance? Kaya kung ban-give ka ng mga GMO foods, ganit, kaya nasa na siya ipang-fight against sa mga antibiotics. So, if nakakauntag ka ng mga pagkaon ng mga with GMO foods, kaya ka ng then allergy ka, so dapat may nagtangkal na pagkawa kung allergy. Pero, ito na yung pag-aayo, if mismo ang ka ng pang-fight sa mga antibiotic, na nag-isulod sa pagkawa. So, sa sige niyo, ininumay o mga tambal kay niliragay di ba yung effect ba kay na naman sa susimuya na makapay ka na mga sila yung ito. Then, pero siguro if review na din na mawala, siguro kay then, nutritional value. GMO food may have changed their nutritional value. So, mausap yun ang kanang kung ano, nutrients o kung saan naka-healthy ang mga pagkakon. Kaya hindi naman nakatong sa mga nag-inuit yung gadgets. I love naman na. So, nasa rin ko aling mga kanang. Hindi na siya healthy or hindi na siya safe. So, hindi na healthy ang mga kanang. So, potential environmental risk posed by GMO. Please go back to number 1. Number 1. So, ang kanyang potential, kami siya sa risk in gene flow, kaya kung siya, basta kung saan ka na, ang modified genes galing na mga pananong kaya ka ng na-ay possibility nga mo katag siya sa uban mga pananong. Hindi pasabot na, ari lang na area nito siya gitanong, para ka siya kung pero ang kanang ilang mga genes kaya na-ay possibility siya na murag kung katag ang isang pangkas, kasi matakdan ang mga plants na katong walay genes na yung sab. Then, baka daot sa siya sa mga tao, makauna po, then this could cause changes po sa the nature na maka-affect sa kong health na wala ka pa iba ba na yung ano. Okay, wala man tayo, hindi daw. And then so then, this could pass on the person. Fertility of newborns and resistance to standards and breed problems GMO crops resistant to certain but pesticides to trigger the newborns this resistance to a GMO herbicide tolerant crops relate to the overuse of herbicides which trigger the newborns resistance. So, ari siya, kay kung siya, di ba, ang mga tanong kay ka na buwan mo na siya doon, i-usap para ka ng mga fight against sa mga pests, sa mga insects, or sa mga herbicides. So, it might cause mutation. So, ito mga problema. So, ang kanin, so pests could become stronger. So, ang mga pests ay mas mugay, kaya sila, then ang mga, then isundan sila kasi yun, tapos ang mga pananong kay ka na, isundan sa sila ka ng pananggaling galing, na naman siya ikaw. Wala makusgan maganda mga tanong, ulit na siyang pangkuhan na galing. Then, new diseases, number 3, is to pass viral,
kay ka na lagi ka na rin siya doon sa paggamit o doon sa pag-manage sa mga tao ang GMO ganito. So first is direct environmental risk. Introduction of the GMOs in the natural environment may cause disruption of the natural community's competition for interference. So kay GMOs might compete with or harm other plants and animals. Then GMOs are often made to be stronger at both growing faster or surviving tough weather. So, mas more makakuha din mga kailan ang mga inusap na mga plants kaysa sa mga regular plants lang. So, they contain more water, sunlight, and nutrients than regular plants. If they grow too well, they might take over an area, leaving less space and food for natural plants to survive. The next guy may cause, and it may cause harmful effects to the ecosystem. Processes if GMOs interfere with the natural biochemical cycle. So dili kay GMOs can change how things work in nature. For example, some GMO plants don't need as much pesticide na. So which might change the number of insects around. So some GMO plants also put chemicals into the soil to help them grow, but this can change how other plants get their food or affecting the whole area. So hindi lang yung lagi ako sa lang area mga pigmentanan ganyan na ilisa na siya genes. Then the persistence of GMO genes after its harvest, which may cause negative impacts to the consumer of GMO products. So, if GMO genes stay in the environment after crops are picked, they might mix with other plants and change them. This can make food different in ways that might not be healthy. Also, some GMOs make chemicals that keep pests away. And if animals or people eat those plants na kapag nilista na, it causes allergies or other health problems. So, there is an indirect alteration of agricultural practices like managing negative impacts of GMOs on the environment, such as pollution of insects, pests, and weeds that became resistant to GMO crops, may have impacts to biodiversity caused by the alteration in agricultural practices and may have varied environmental impacts due to GMOs interaction and relate in the natural environment. So, dili kay kanang nari siya evolution of resistance. So, ang mga pests, insects, or weeds kay it might become stronger and harder to control tungod sa mga panalo ng mga nanay na genes. So, impact ani sa biodiversity. So, ang pagkausap sa mga farming kay baka maibanan galing sa mga plants, ang mga animals, sa mga sabong environment. Then, sa kaning varied environmental kay pagpagawas galing sa mga GMOs, ang pagpagawas ani sa GMOs sa nature kay kanang nailay effectively if doon sa paggamit ng pag-manage ng mga tao. So, nasa dito yun, kailan ba itong report nilang kaya at pagkakang mention sila ako sa ito. Alam mo, ganit, akong cup, tas na-stick kay butang, yan, among research kinha, ang yung pante, akong hospital, something girl. But so, wala ka lang, kay Morgan siya nagka-interconnected ba kay, i-mention sa dito sa ilang report na kanang gamit dito siya sa akong mga lamok. So, over time, kay kanang kining na-immune ang mga lamok ko dato. So, kanang work ako siya, pero kanang kining ang lamok sa baka ni-mutate sa sila something, baka para yun sa tumakusahan. So, kasi na ang akong pagsabot sa GMO, which is, Diyasan ako na kaning na panda na discover na mo nga dahan kayo kung i-compare mo ang allergies sa Pinas o sa US. Dako kay difference kay halos na lang food na sa allergy. Kabantay mo, like dahan siguro sa ilahang walay allergy compare diri sa ato ba. Sinabi na tumakon nga so ang effect sa GMO is katong i-mention nila nga ang harvest kay nindot niya ang terms sa kanang maka-protect po siya nga kanaging mag-persistent ang katong mga plants sa mga pests. Pero however, ang iya pong kanang say disadvantage or risk po niya is katong sa given sila ko nga karagi ang mga pests, ang mga insects po ba kay karagi immune po sila niya
genetically ka na modified mo ng mga plants for this world. Isapay sa gani sila. So, paano mo nga? Pwede mo lang, kaya mga weed, gani, kaya mga farm ba? Kaya yan, nasambot, ganito kibirapon ba? Kasi kanang yung bermuda nga kanang sagbot. Kaya siya kay grabe, iba na ay. Bas, kina siya mukuho dyan. Igbira ninyo na, pili nyo na, bira na ninyo tanan. Dapat dyan sa ilaw, dapat dyan yung murag circle. Yung muto yung mubal sa grupo. So muna yung Pandan. usap ko yan na sa effect ganina. Kanang uta na ito nga, oo, nakatabak siya nga. Karon nga, kung inyo pag-research nato nga yung changes kung genetically modified ang mga pagkaon. Like not just for protection but also the appearance of the food kay mausap din siya. But however mo na, yung mga kwan kay kanang mas ni grabe ang mga kanang mga pests and mga weeds. Well, Goes by GMOs. So first, kay consumption of GMOs may have adverse effects since it's not naturally or genetically organic. So, ganun kay, di ba? So, ang pagkuha na ko sa mga GMO, ganun din siya yung mga bad effects ko, dili lang po ang ayuhan. So, kanang uban ang mga, since kanang uban GMOs, kay kanang, di ba, dili na siya naturally grown, nag-highlight na siya genes. So, kauntaan na, kay kanang, na siya yung mga harmful effects ganit, so, sa to ang health, then, lagi kay, dili siya, kapong normal lang na nito, kay lain na siya genes, so, may possibility ko lang kanang nagawat ito lawas. Then, sunod kay consumption of GMOs may alter the balance of existing microorganisms in the human digestive system. So, GMOs may change gut organisms, eating them could change the balance of bacteria and other microorganisms in the digestive system, which could affect how our body works. Production of toxins may be detrimental to human health. So, toxins could harm human health. Some GMOs might produce harmful toxins that could be dangerous in the human body. The production of allergens may have adverse effects on humans. So, allergens in GMOs could harm humans. GMOs might create new allergies, which could cause allergic reactions to some people. So, biosafety on GMOs. Level pa sa Okay, number 1. The Codex Alimentarius Commission, created by the FAO and World Health Organization, developed international food safety standards. In response to concerns about GMOs, Codex established principles in 2003 for assessing health risk of GM foods, including pre-market evaluations. While these guidelines are not legally binding, the World Trade Organization encourages countries to align their standards with Codex principles. So ang kanina the Codex of Alimentarius Commission kay create siya sa FAO sa World Health Organization. Then ang kanina kay ang kaning Codex Alimentarius Commission kay sila kanang nagbuhat kay guidelines para chikon sa daan ng safety sa mga pagkaon nga iguana na gayong GMO, ipagigit sa mga genes, then before ka na mapaligya. So sila ang check before ipapaligya ang mga na pagkaon, then kanisa yung guidelines kay dili na siya lost. Pero parang ang World Trade Organization suggest na kaning ang mga countries doon kay dapat follow siya kay kanang since para ka na sa yung kami, chikon ikaw na sila mag-check yan sa coffee bowl bili. Number 2 is the Cartagena Protocol. Ulit ko sa Carla. So, ang kaning Cartagena Protocol ay pwede siya sila ang i-control sa movement sa GMOs between sa mga countries. Then, it requires the countries to get permission from others before ka nag-send sa kanang before i-send yan ang GMO sa ilaha. So,
to accept or reject them. This policy is based on the idea that consumers have the right to know and choose between GM foods and non-GM products. So, ang kanina rules na ingon na karang dapat libilan yun na ang mga GM foods. So, dapat kung na siya GM foods pa na siya or non-like. Kadalasan kaya ito right ang mga customer o ang mga mamalit ng kaiba-kaiba. Hindi sila ganang ang mga GM foods. So, at least ba, mga sila na bawal sila na so, kasi allergy or limit. So, ang kanin siya kay pag-lagyan siya, it means yung smokers the right na para makibaw, yung kung sa'yo nakatulog, ang nanbaw, na kay mga GMO foods. Dayon, yun na. Genetic modification is a technology na changes the genes of organisms like plants or animals. Dayon, it can be used to improve crops or even clean up environments. How genetic modification works? Scientists can add or remove or change genes in sa organisms DNA para to create crops that are resistant to pests or diseases or animals that produce more milk or meat. Potential benefits of genetic modification. Increased crop yield. Genetic modification crops can be engineered to be more resistant to pests, diseases, and harsh environmental conditions, leading to higher yields and reduced food shortage. When you increase crop yields, wala na natin ka ng so, ang mali-increase crop yields kay how it works ang increased crop yields kay this means farmers can grow more food with less effort than or more problems. Okay, so sa kanang improve nutritional value sa left kang ka kay sa kanang genetic modification of biodiversity maka ay sa kanang improve nutritional value so ang kanang science bitaw kay
healthful use and promoting sustainable agriculture. So, ang kanila ni kay kanang tani berkisyo kanang eco-friendly farmers kanang they decide to need less help from pesticides and fertilizer. Masabot ani kani farm dili na kay maglito ka ng spray. Dili na maglito farmers gani ka ng daghan spray and pesticides ka to protect crops gani ang kanang sa enhance environmental sustainability. Ayun ang kami. So, ang kaning conservation of endangered species ay ang genetic engineering ay kanang maghatag sa ang genetic engineering maghatag sa endangered species gani kanang galing like work special boost nga makatapang galing para mag-quick pa ito kanang like for example nga gani kanang langgam kanang galing na siya wing o kanang naginahan niya ang kanang genetic engineer ang nakailig diya gani fix ang kanang broken bones sa langgam. So, muna siya ang kanang buwan sa genetic engineering at siya fix sa mga broken. Sorry, sa potential risks of genetic modification na una is unintended consequences. Introducing genetic modification organisms to the environment can have adverse ecological consequences such as the development of herbicide-resistant leaves or the extinction of beneficial insects. Unintended consequences. Introducing the genetic modifications of organisms into the environment can have adverse ecological consequences such as the development of herbicides, resistant weeds, or the extinction of beneficial insects. So, ang kanang sa genetic modification kay kanang tungod gali sa sige og kanang kuan kay nila like namjoy kanang other country nga nag-breed gali og daghan kayo like for example sa bird like gidaghan nila og kanang breed ba wala kay sila kaybaw nga kanang silang pag-breed kay kanang naging consequences nga nakita ko gali sa kanang kuan like kanang first kanang extinction of beneficial insects. So, naiuban nga tungod sa sige nila og kuan like ang katong original jud kay nawa gali kay tungod sa kanang sige nila og pagkuan nga sa genetic pagkuan nila pag genetic modification ba mo nang nahitabo nga naiuban nga wala nila nabantayan nga mga consequences mo nang pasabot sa unintended kanang consequences.
Sunod is gene growth and contamination. Genetic modification genes can spread to wild relatives, potentially altering natural ecosystems and creating new unpredictable risks. So there is a lot if ang genetic modification gani kay ma-spread sa wild relatives kana makakasya gani kay mga dagko ang problema. Dili man din nato ma-predict or ma-fix ang sa kanang diri then wala siya kay balo if kuan gani ang nitabo sa genetic modification if ma-spread siya sa wild relatives if kuan ba siya kana gani good or bad or something na wala na sa tao like so dapat din na ba siya dapat din na ba siya ikanagan ng pasanggan na maka-spread siya sa laing ng kuan kay ng basta makakot siya ganun na mga problem then hindi ko na mag-apply ato sa sunod ay hindi makabasa Monoculture and loss of biodiversity. Over-reliance on GM crops will lead to a decline in agricultural biodiversity, making food system more vulnerable to pest disease and climate change. So there is a monoculture kay, kanagay for example, sa garden na kay ka ng usa ka klase sa tanong. Then, if ang kanang usa ni mga tanong is ka na gani makuanan og disease. Like maapektuhan pag gani ang kubati mo kanang mga tanong. Mura ba siya na mamatay or magmuliya. Mao sa din siya ang makita ko if kinagaling magkuan niya na magsalita na sa genetic modification or GMO. So, ang genetic modification ng crops kay dako man siya tabang sa tuwa kay daghan niya na-produce niya ng crops. Pero ang consequences ng jud niya kay may possibility na dili nata mo go gali sa agriculture like produce jud sa kanang kuan lang sa mga farmers jud by ana kay ni kuan naman sa genetic modification ng mga crops like for example, patubuo na lang sa tubig, yung mga inana, gali, like, nunid na tamo ka na ito katubig, i-harvest dun sa gikan sa farm by nana. Munay ka ng possibility, munay ka ng pasabot sa monocultural or loss of biodiversity. Kay, nanay, pamita po nga, ang tungod doon sa ipanghimo nga mga chemicals nga makatabang sa genetic modification, kay, may possibility nga, ang sakatong nasa farm, kay maka-cause siya o kanang dali kay kuanon sa mga insects or disease kato nga mga crops. The ethical implications of modifying the genetic makeup of organisms, particularly humans, raise complex questions about human nature and the future of life on Earth. So with regards to the ethical concerns of the GMO, so these are the questions we're going to raise because we are going to we're going to rely on the GMO spec. The main questions are, is it kanang effect or bagay niya kay sa human nature itself and sa future of life sa Earth? Bakit? Since we're not, kung rely lang kita sa GMO, kaya na certain like plants or biodiversity, nga dili nakita na siya ma-take care of or mawala na siya. So, may possibility ko niya, kanang certain organism sa
kanang kuan wala na siya na it would affect sa atong pag kanang kuan without survivor or pag sa earth. Balancing benefits. Under, to harness the benefits of genetic modification while minimizing its risk, it is essential to adopt a cautious and responsible outlook. This includes rigorous scientific research, locally conducting thorough risk assessment and long-term monitoring of genetic modification. Sa diri sa rigorous scientific before ka dito mag-release o ganang bagong genetic GMOs, need sa ganin nato ikan ng kung ano kung sa ang problema, then safe ba siya ikan ng igamitan gani ang GMO. Nakaikaan niya. Strict regulatory oversight. Implementing strong regulatory frameworks to ensure the safety and environmental impacts of genetic modification technologies. So there is a strict regulatory oversight. Before ka magtanong sa imong mga kuan kay hindi ka mag-set ko ka ng mga rules sa pag ka ng kuan or safety ba siya ka ng kanon or ikaw na kailangan. Public engagement and transparency. Collaboration. So, public engagement and transparency, promoting open dialogue and public participation in decision-making about change technologies. So, one thing is, funding, siguro, me personally, confused ko before, kaya isa na GMO, isa na, mamugad ka lang sa Facebook ako ba kaya, kalabanan mo mo sa kong reels is, based sa Amerika. So, tas sige mo na organic, GMO, na tapos confused kayo ko. So, diyan na ito ma-identify ba na being informed and being aware that these technologies do exist really helps on promoting not just open dialogue but also we gani as panang public lang, we are able to participate whether to monitor if we ourselves have farms or fields that uses GMOs or have or animals that are genetically modified. So it is important na if kita magani natay technologies minana in the future, we need to be transparent to everyone. And also I would also like to add sa akong reviews na pinakauna nga mga bullets ba about sa long-term research kay grabe jud siya kay importante kay we don't know unsa ka grabe ang impact galit sa GMO, and sometimes we only see it after years. So it is very important na ang pag-discover galing sa or ang pag-iba dili ka nang imo siyang after you applied notes sa term na gamiton niya imo siyang i-monitor. So iko na basta imo siya i-monitor monitoring is very important, right? So diri sa Philippines, I don't know if halata ba sa genetically modified organisms, but it's important sa na mag-conduct ang ang research and ang monitoring is continuous kaya we don't know kung saan ang mga possible na mga risks ang mo exist in the future. And again, we as a public, we need to be engaged and we need to be knowledgeable and aware of these technologies genetically Modified. Genetically modified modification. Genetic modification technologies. Sustainable agricultural practices. Integrating
characteristics of parties that prioritize biodiversity conservation and inclusion. So sa day kanin sa sustainable agriculture, ano yan eh? Ano yan eh? Ano yan eh? Para lahat parang healthy, ganun yung mga tanan is kanang need siya ka na kay gamatay lang o kanang sakto ra siya nga tubig ba din. Ako naka-idea nila. Ako lang ang perspective about sustainable agriculture practices is that kanang di na ta mag-rely into consuming a large amount of GMO but rather kanang magpandya punta sa kanang mas dapat mas dako kitang consume sa kanang natural or kanang organic compared to GMO. So muna siya ang understanding about sustainable agriculture practices. Yes. Report, Gina Martinino Protocol of SFP. When we say, when I say hip hip, you say hooray. Again, 4, 3, and 2, 1. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Before I will start again my report, what comes in your mind when you heard protocol and biosector? I know you go. Okay, so we've already learned what are GMOs and basta mali ang risks and benefits. So when you say protocol on biosafety, of course, the word itself, protocol and safety. So with all of these inventions that we have, it is important to have protocol, it is important to have practices that will keep us safe from using those biotechnologies that were discussed previously. Thank you, Miss Rachel Lepon. Very good. So, when we say Cartagena Protocol in Biosafety, again, we are discuss about the biodiversity, the GMO, and its components. So, kung naman tayo dito, so we need to have a protocol on biosafety to have ourselves is to protect ourselves and to prevent harmful effects. So, please. Okay, in the introduction of the Cartagena Protocol on Biosafety, the Cartagena Protocol on Biosafety is a convention on biological diversity, or CDB. It's an international treaty governing the movements of living modified organisms, or LMO, resulting from modern biotechnology from one country to another. So, again, in the Cartagena Protocol on Biosafety, where this protocol is not just in Burio gani, this is established as international laws. So kami kay grabe kini ang Cartagena Protocol by Biosafety kay ipangandaman guni sa mga kanang other countries nga kami is ma-defend at ma-approve gani siya ng protocol. So this is not kanang Pero gani or dili siya kanang Burio jud ka protocol. So we need to take and apply this protocol to have our world safety and better. So the protocol has been developed in response to advancements in the area of modern technology and associated concerns of LMO resulting from modern technology and negative effects and biodiversity and human health. So from the word negative effects, so sa GMO kay we are just focusing in the positive effects, but as you students, itan na nakita naman sa dato nga kay bawat ang GMO na okay mga negative effects. So we have the negative effects in the LMO or living modified organism. So we need to have a protocol. So next. Aya. So introduction that we have open for signature at the United Nations Conference on Environment and Development, or UNCED, in Rio de Janeiro on June 5, 1992. So again, these papers or this protocol has signature signature by the United Nations Conference on Environment and Development. So kaning siya guys is dili lang ni siya kaninga room, kaninga protocol is very lang room. So this is for international laws that have been negotiated and said. Try to serve as UN said is a conference of parties that
basta ang ilang set kay more on kanang diyan ko ba kuha ng mga talanda. This is need to be approved, need to be kanang funds, that's the set. Next, it entered into force in December 29, 1993. So this nang-active na siya about December 29, 1993 until now. And the value set is one of the issues addressed by the convention. This concept refers to the need to protect human health and environment from the possible adverse effects of the products of modern biotechnology. Again, in the biosafety, we have to issue to address the conjunction that if there is products, so we need to have ourselves to be safe. Okay, what about food? Nakakita nga products na kuanday natin ka ng mga tagagawas is nabot sila allergies kay it is because wala man sila kaba o kung saan ang negative effects and gone. So next is in a second meeting held in November 1995, the Conference of Parties to the Convention established and open-ended had a working group on biosafety to develop a draft protocol on biosafety, focusing especially the transboundary movement of living modifier organism or LMO. So again, we are focusing the transboundary movements. Again, the transboundary movement is defined in import and export. Like, given sa kung ano ilang product sa atua o kita ang mga product given sa travel sa other countries. So that's to me the transboundary movement. Next, after several years of negotiations, the protocol known as the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity was finalized, adopted in Montreal on January 29, 2000. At an extraordinary meeting of the conference parties. So very na, pag meeting na to is na-approve na dyan ang papers nga, we need to apply this protocol kay this protocol kay nag-base naman siya sa atong biological diversity. So next, introduction pala guys sa we have an objective. So our objective is in accordance with the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development. The objective of this protocol is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field of the safe transfer, handling, and use of LMO resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account threats to human health and specifically focusing on transboundary. So, in our objective, this protocol is gonna we hope this product is gonna safe and gonna good this ato. So the objective is we need to assure that our home is safe running, and then this is specifically focusing the transboundary movements. So next, we have the general provision. So, in a general provision, each party shall take necessary and appropriate legal, administrative, and other measures to implement its obligation under this protocol. The parties shall ensure that development, handling, transport, use, and transfer and release of any LMO are undertaken in a manner that prevents or reduces the risk to biological diversity, taking also into account risk to human health. So again, in the general provision, we need to must take legal and administrative steps to follow rules of the protocol. So we need to follow the rules because we know that this protocol is important to us. So next, that's our general provisions. So we have the use of terms for the purpose of this protocol. We say conference of parties, conference of parties to the convention. So like about mga conference na i-meetingan na about kung saan sa i-meetingan. So next, we have contain use any operation involving living modified organisms controlled with specific measures.
Next, export and import. Any transboundary movement from one party to another. Again, ibaw naman tanong sa exporter and importer. Okay, so when exporter mean is any legal or natural person who arranges for LMO to be exported. And then the importer who arranges for a living modified organism to be imported. Yes. So next, we have the living modified organism. In a living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of the model. So what are the common examples of living modified organism? Sa may makagame. Kaya generate, wala house. Sa may makagame mo ka ng living modified organism with a novel combination of genetic material obtained through the use of the modern. Like, wala. Examples? Isa man. Makagame examples. Like a combination of genetic material. So like, when you say for example, ano sa living modified organism is kanang mga human insulins, kanang mga vaccines na ato detect sa ato kaning COVID. So muna sa mga one example na living modified organisms, kanang mga bottles na kanang may muna siya ang a combination of genetic materials. That's one of the examples of living modified organism. And the lastly, living organism, any biological enzyme capable of transferring or replicating genetic material. Like for example, sa genetic sa living organisms kay parang oh yes, kanang galing kanang like like plants and animals and mga living organisms. So next we have modern biotechnology. Again, na-discuss naman yung modern biotechnology sa so, it means applications of regional economic integrations and organization constituted by sovereign states of a given region to which is member states of transferring competence in respect of matter covered by this protocol. Next is transboundary movement of LMOs from one party to another. Again, nakagets na sa transboundary movement. Next, we have the scope. Our scope is this protocol shall apply to the transboundary movements, transit, handling, and use of all LMO or living organism that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the human health. That's our scope that we need to care ourselves because we don't know paano sa tama kabaw this is negative or positive effects. Next is we have the pharmaceuticals. So when you say pharmaceuticals, pero ako yung gusto sa Google kay pharmaceuticals. I stand corrected. Pharmaceuticals is stand corrected. This protocol shall not apply to the transboundary movement of LMO, which are pharmaceuticals for humans that are addressed by other international agreements or organizations. So they will be not applying the transboundary movement because, in other words, the pharmaceutical is a medicine for drugs that can prevent diseases. So next we have the means and other organisms that possess a novel combination of genetic material obtained through the use of modern technology. So next, Advanced Informed Agreement, EIA. We have the procedure. The first one, protocol has a special focus on transboundary movement. So yes, with the Advanced Informed Agreement, so we need to focus the transboundary movement because the transboundary movement it is very crucial and important to us. We need to asa na ikaw nga exporter mo importer, we need to assure that your transboundary movement is safeguarded. So next is the procedure by which transboundary movements of LMO are regulated, known as
advanced and poor agreements. So, regulated na ang transboundary movements sa advanced and poor agreements. So, EIA. Next. We have the steps in bold art. Step 1, exporter must notify the importing country about plans to export an LNO relieving refined organisms. So, yes, we need to have a budget, notify ba kayo? Because, hindi, kung ikaw lang, wala kayo ba ang mga tao nga, or ang mga Pacific candidate, wala silang magawa natin kayo pag-export, so dapat imugo na siya i-assure na wala yung defect or wala yung effects niya ng mga products. So step 2, the importing country acknowledge the notification. So dapat matagigod na na notification before mo go sa So next, the E is the importing countries decides based on its local laws. So if wala ganit sila nag-base sa local laws, is ka na, hindi sila makaprobahan, import sila, maka-export sila, import. So 4, decision is made using risk assessment may include socio-economic factors. Okay? May include, may include din nato ang ato ang socio-economic factors. 5, public consultation is required and the result must be shared with the public. 6, possible decisions, approval, conditional approval, rejection, request for info, or extend decision time. And lastly, the importing country must respond to 19 days and up to 70 days to make ang kanyang decision. So, dili mo, grabe yung day ka man step by step na, grabe yung day ka ng result na mo import or export na sa usahan ng product na hindi siya step by step. So, we have the procedure for LMO to FF na siya, FFL or food or feed processing. And the elements intended for their direct use of food for feed or food processing are excluded from the procedures. Are excluded from the Next, the LMOs make up the both the treated GMOs, but they are not subject to the EIA. So they are not common sila sa EIA procedures. Next, we have this LMOs include the GM foods, GM animals, feed, and GM microbes used in industrial production. And the lastly, for this category, an alternative system based on information sharing via the Biocentric Clearinghouse or BCH, which is the base by the 70 Secretariat in Montreal. So that's the procedure of LMOs. Kit. Next is rest assessment. So nakadun yung rest assessment. Kung tayo magpupan yung rest assessment at rest management. So yung rest assessments undertaken pursuant to this protocol shall be carried out in a scientifically sound manner. Such a rest assessment shall be based on a minimum information provided in accordance with Article 8 and other available scientific evidence in order to identify and evaluate the possible adverse effects of LMO on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the rest of humans. So, again, in the rest assessment, is we need to identify and evaluate the potential effects of the LMOs or living with the fund or organism. So next, rest management. So, the rest management measures based on rest assessment shall be imposed to the extent necessary to prevent adverse effects of LMO on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the human health within the territory of the party of import. So again, we say rest management is we need to prevent any harmful effects. So that's all about our safety and our health. Or our protecting to our health. So next is socio-economic considerations. So in a socio-economic consideration, parties are entitled to take into account socio-economic considerations.
arising from the impact of ecological and biological diversity, when taking decision on the importance of all living or living modified organisms, as well as a decision making that at the national living economy. Mas decision economic, like income, like education, like mga economic factors, hindi ko kami consider na lang po. So next is public awareness, education, and participation. The public consultation and decision making is mandatory under the protocol in accordance with national laws and regulations. So the public consultation decision making this is for mandatory. So again, in public awareness education is required depending on when making decisions and national laws regulation of each county. Next is legal transboundary movement of GMOs. So from the word legal transboundary movement, so what comes in your mind? So when you say illegal transboundary movements. So the next is illegal transboundary movements of GMOs. Parties must adopt appropriate measures to prevent and penalize import and export of alien animals that are in contravention of domestic measures implemented in protocol which are illegal transboundary movements. So this kind of protocol, kaya kanang ito mga parties is kanang ito before nila export and import ng ilahang ang kanitong mga ilahang mga germinal, I mean ilahang mga, basta kadra. Kung saan ang export, kailangan export and import kay hindi nila ma-measure kay nila klaro para kapag sa kanang kuhan checking kay hindi siya makonsider nga naga illegal na nakalapos sa So in addition of illegal transboundary movement is kanang we need to take actions to punish because kanang wala sila na kuhan ganina, kanang na-follow sa rules ganina to. So muna na kuhan siya illegal transboundary movements. So next. Handling, transport, packaging, and identification of transboundary shipments. Parties are to take necessary measures to require that all animals that are subject to transboundary movement within the scope of the protocol are handled, packaged, and transported under conditions of safety, taking into consideration relevant international rules and standards. So therefore, I'm going to try and handle transport from the word stop na. The way nila i-handle ang package daw, yung ilang measures, katulad kapag na-handle nila, sa measures nga, different kaya nilang measures para ang package kay the way nila measures kay under conditions pa siya balik, wala pa siya i-damage or something like that. So next, information sharing and biosafety clearinghouse. The protocol establishes a biosafety clearinghouse to function as a mechanism for the procedure that applies for LMO and affiliates and as a means through which information relevant to the implementation of the protocol is made available with parties. So ang ginitang biosafety clearinghouse, ganun ito ang mga parties bitaw kay hindi nila the way sila magawa sa ilang procedure. First, it is kay ganun ito ang ilang information na gigamit is kanang itong relevant relevant na implementation. I mean, ang ilang information gamiton kay relevant bitaw sa ilang i-implement yung scope. So mga na siya ang information sharing and biosafety. So next, capacity building. The parties shall cooperate in the development of strengthening of human resources and institutional capacities in biosafety, including biotechnology, to the extent that it is required for biosafety. So, capacity building, kaya ka bitaw ang mga parties kay need good siya magdanang cooperate gani sila about sa kanang ilang pagpahimusto ganyan ang kanang sa human resources sa paggamit ana sa biotechnology. So, balikan siya ba mga bitaw kanang cooperative ba every party. So next, liability and redress. The conference of the parties serving as the meeting of the parties to this protocol shall at its first meeting. So this means to say that ang liability and redress kay ang katong bitawon those parties kay need sila nga mag-meeting before sa katong ilang
mag-implement, mag-meeting before nila magbuhat sila sa atong mga kuan. Itong LMOs. So, next guy, Secretariat. The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the Secretariat of this protocol. So, ang Secretariat diri kay na tuwan bitaw siya nag-establish ang article, which is ang natin sa article kay dapat katugan ng uban parties kay mo-serve dun sa kanang iyang habaw kung sa iyang i-kapulan sa iyang kanang pinalanon. So, katong article, like, magkanabitang ano nga dapat sunod sa siya, anay masunod sa iyang masunod. Ano siya Secretariat? Next is monitoring and reporting. Each party shall monitor and implementation of its obligations under protocol and shall at intervals to be determined by the concurrence of the parties serving at the meeting of the parties of this protocol. So, ang meaning siyang monitoring and reporting. Kaya ka na bitaw, before, para sa gato siya sa kanang pinukuan, ang ilahang bitaw, ano bitaw para sa tuwalig, kung sa tuwag mga obligations kay need kaya nagpahibalig, need na ito nga mo report ba, para po ka na datay mga ilang ma-report ito dun sa itong mga obligations. The next guy, In the monitoring and reporting is we need to follow the rules on Saturday. When it comes to the word monitors, we need to monitor to assure this. so next compliance, the reference of the parties serving at the meeting of the parties to this protocol. Considering to approve cooperative procedures and institutional mechanism to promote compliance with the provisions of this protocol and sensitivities on non-compliance. So for the word na hindi siya, kung siya na-compliance, di ba for versus compliance, kung saan natin na-comply, dapat ma-record siya. So ang hindi siya institutional mechanism. Kaya bitaw, inyuhang goal bitaw, nga kanang mao niyang goal, mao niyang dapat mabuhat. Then ang hindi siya, cooperative procedures kay o kinsa to ni tabang isa to nagtinabangan mo di ba so dapat malista siya so mali siya ang protocol o kinsa to naka-comply mao na to isuwat or i-report mo siya. So next kasi siya nakalakad dali mo yung right assessment and review. The conference of the parties surveyed at the meeting of the parties to this protocol shall undertake 5 years after the entry in the force of this protocol and at least every 5 years thereafter an evaluation of the effectiveness of this protocol including an assessment of its procedure and ethics. And it says, so di ba, dapat before tamo po na sa like residential, before tamo teacher, di ba, tamo tayo entry. So para sa dani kung magwan sila sa kanang magbuhat, maging before sila mahimong elements party, dapat na sila entry 5 years, like 5 years after the entry into force of this protocol. So next is signature. This protocol shall be open for signature at the United Nations office at Nairobi, right? Nairobi. Basta one siya. By states and regional economic integration organizations from 15 to 26 May 2000 at United Nations headquarters in New York from 5 June 2000 to 4 June. So namin na siya nakalas din kung kanos ang magpa-signature sa ng United Nations office before nimo i-panangwan bitaw ipagawas or kanang kuan ba basta before nimo makabuhat niya or before consider siya nga kana bitang approve siya kay dapat naay kanang kuan signature sa United Nations office. So next, so withdrawal at any time after 2 years from the date in which this protocol has entered into force for a party, that party may withdraw from the protocol by giving written notifications to the depository. So this means to say nga at any basta maka 2 years na sila at this ayaw niya nakalig ang ginawa mo rin mga good kasi siya na kayo makunan daw report so since wala pa man siya makatambar pwede mo kasi na sa tumor ayaw ay mag-report kaya na lang iwasan na lang so yan asa naman to national o basta at basta nga sa ato basta maka 2 years na sila kay kanang dapat before sila mag-withdraw dapat magkanang sila o kanang notification sa depository. So next, national implementation of the protocol. The protocol sets minimum
standards for the regulation of LMOs, parties may take action that is more protective of the conservation and sustainable use of biological diversity than what hope were ended in the protocol. So this means to say na ang kanisyang kini mga ang regulation sa LMOs party kay kung siya bitaw kanang minimum lang siya about na pero ang dapat sila nga hatagan ng action kaya kini tawag na natin mga biological diversity. Ano siya ang protocol sa National Conservation Protocol. So next. So conclusions, the protocol contains many important principles which are established in international law. However, it is a negotiated text with deficiency for biosafety. While strengthening the protocol and rectifying its deficiency, the deficiency should be a long-term goal that is critical that national governments and developing countries, in particular, formulate domestic biosafety laws that improve on the scope and standards set by the protocol, and which also comprehensively regulates the domestic development and use of GMO or genetic modified organisms. As international law that is binding on countries that are party to it, the protocol presents obligation on and the opportunities for sovereign countries. And lastly, aside the negotiated text, many flexibilities for interpretations and implementations are available for countries to utilize, putting rural biosafety at the heart of national regulation. So that's our Muna yung kumipanin ko yung charay kanina na ako daw kung yung golden rice. So yes, of course, na siya yung golden rice. Ano siya golden rice is na kuha siya, nabilong siya sa GMO. Kapag ko itong ni ayaw pag last ka ng kuha nga ang GMO is katuganing mga use siya o kanang engineering na genetical engineering para kuha ng kuha niya ang sa kabutang para then golden rice. So, golden rice color is a genetically modified rice that can help prevent vitamin ng bud and consider a promising life-saving dose. So, ang kanya siyang bud is kanang muna siya ang vitamin A deficiency kapati mo ng loss of kanang vision loss of kanang blindness. Ang kanya siyang golden rice guys, makatabang na siya to prevent sa kanang illness. So ang golden rice is kanang expected to cost and taste the same as the regular rice. So ang kanang golden rice is kanang pareha siya kami o pareha siya kanang presyo sa kanang regular rice. Sa red rice o sa kanang white ba? Regular rice, pareha siya kwan pero ang makuha na to sa regular rice is kanang pati makuha cholesterol muna ang makuha na to sa regular rice. While ang kanang golden rice is kanang vitamin A. So, vitamin A is important for normal vision and immune system reproduction and growth. Development mo ni siya ang naa sa golden rice. Wala na akong ipaputang sira pero probably summarize na ba. So, ang bad ay kapag kung gingon sa ganina nga ang bad kay muna siya ang lacks of amount of vitamin A that needs to function properly, specifically sa mga poor countries. Muna siya ang one, and then kinsa man dai ang nag-develop or nag-create sa kaninang golden rice. So gikan siya sa kanang German plant scientist sila si Ingo Plotrikos and Peter Beer. Sila duha mo ay nag-create sa kaninga kanang golden rice. In the late 90s nila gi-create to address the public health problems that face globally. Muna ilahang purpose. So ang kaning sa safety niya, the United States Food and Administration is before siya gi-produce, i-consa siya o kanang testing ba or kanang basta i-testing siya if safety ba siya katon or dili. So kuan man siya na based sa research sa nako is
na-prove siya nga safety siya kanang kanon because sa kanang mga jeans nga ipanggamit. So specifically nga jeans nga yang gigamit is kana gani daffodil jeans o kanang carrot nga kanang jeans. Angelo. So in conclusion of golden rice is a different type of rice mainly fortified in vitamin A. So kanang golden rice is dili ra ni siya imong kanang inyong igubas diha sa kanang uma, kanang i-harvest din dili i-need pa siya o kanang process sa laboratory then balik kanang basta mag-need pa siya i-process sa kanang laboratory before siya i-add sa kanang backyard. Then I mean sa dili siya papalit sa kanang greenhouse. Then what siya? Golden rice has a daffodil genes nga then it is rich in carotene. So mamoy question ang iyang idea lagi sa kaninga kanang kuan gyud sa golden rice is kanang yung iyang di siya gi-invent o out-invent. Din siya na-create o kinsa nag-create siya o unsa kanang Say purpose. say yes, my purpose. You're welcome. So guys,